Morning. Sa ibang bansa ay good evening. Title of our presentation today is The Willing Sacrifice. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. That's from John 10:17 to 18. Sa Tagalog, in our language, Filipino language. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. 1. Reflections. In these powerful verses, Jesus reveals a profound truth about his mission and his relationship with the Father. He reminds us that his death on the cross was not a defeat, nor was it forced upon him. It was a deliberate, willing act of love. Jesus laid down his life voluntarily, not as a victim, but as a Savior who holds complete authority over life and death. Sa makapangyarihang mga talatang ito, ibinubunyag ni Jesus ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kanyang misyon, sa kanyang ugnayan sa Ama. Ipinapaalala niya sa atin na ang kamatayan sa krus ay hindi isang pagkatalo at hindi rin ito pinipilit sa kanya. Isa itong sinadyang kusang loob na gawa ng pag-ibig. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay ng malaya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang tagapagligtas na may ganap na kapangyarihan sa buhay at kamatayan. This willing sacrifice reflects the heart of God's love for us. It wasn't circumstance or human power that put Jesus on the cross. It was his choice. In obedience to the Father, for the sake of redeeming us, and just as he had authority to lay down his life, he had authority to take it up again, declaring victory over death and offering eternal life to all who believe in. Declaring victory over death and offering eternal life to all who believe in him. Ang kusang loob na pag-aalay na ito ay nagpapakita ng puso ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi pagkakataon o kapangyarihan ng tao ang nagdala kay Jesus sa krus, kundi ang kanyang sariling pagpapasya sa pagsunod sa Ama, alang-alang sa pagtubos sa atin. At kung paanong mayroon siyang kapangyarihang ibigay ang kanyang buhay, ganoon din ang kapangyarihan niyang kunin itong muli. Ipinapahayag ang tagumpay laban sa kamatayan at inaalok ang buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Paano natin ito maisa sa buhay? When we consider the depth of Jesus' willing sacrifice, it calls us to respond in gratitude and surrender. He didn't hesitate to give up his life so that we might live. Today, we reflect on the areas of our own life where you are being called to lay something down, whether it's pride, fear, unforgiveness, or self-reliance. Remember that in laying things down before God, we find the power to rise again with new purpose and freedom. Kapag pinag-isipan natin ang lalim ng kusang loob ng sakripisyo ni Jesus, tinatawag tayong tumugon ng
may pasasalamat at pagpapasakop. Hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ngayon, magnilay ka sa mga bahagi ng iyong sariling buhay kung saan ikaw ay tinatawag na isuko ang isang bagay. Maging ito man ay kayabangan, takot, kawalan ng pagpapatawad o pag-asa sa sarili. Tandaan, sa pagsuko ng mga bagay sa harap ng Diyos, doon natin natatagpuan ang kapangyarihang muling bumangon na may panibagong layunin at kalayaan. Muli, ang ating scripture, "The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and authority to take it up again. This command I received from my Father." John 10:17-18. Prayer. Lord Jesus, thank you for willingly laying down your life for me. Thank you that no one took it from you, but in love and obedience you chose the cross so I might have life. Help me to remember the depth of your sacrifice and to respond by surrendering my own will to yours. Teach me to trust your authority over every part of my life, knowing that with you there is always resurrection on the other side of surrender. Panginoong Yesus, salamat po sa malugod na pag-aalay ng inyong buhay para sa akin. Salamat sa walang sinuman ang kumuha nito mula sa inyo, kundi ang sa pag-ibig at pagsunod, pinili mo ang krus upang ako'y magkaroon ng buhay. Tulungan mo po akong alalahanin ang lalim ng inyong sakripisyo at tumugon sa pamamagitan ng pagsuko ng aking kalooban sa inyo. Turuan mo po ako magtiwala sa inyong kapangyarihan sa bawat bahagi ng aking buhay. Alam na sa inyo laging may muling pagkabuhay. Turuan mo po ako magtiwala sa inyong kapangyarihan sa bawat bahagi ng aking buhay. Alam na sa inyo laging may muling pagkabuhay sa kabila ng pagsuko. Pangalan mo. Amen. Maraming salamat. Thank you. Have a nice day. Ang ganda ng bahagari. You know, the Tagalog term for rainbow is bahagari. Pinapaalala sa atin na hindi nagugunawin muli ng Diyos ang mundo. Hindi na niya uli babahain pala. Ito yung pangako niya kay Noah. Thank you. Good day.